Lumagpas na sa 14,000 ang mga nagpapagamot sa San Lazaro Hospital ngayong Marso dahil yan sa animal bite o kagat ng hayop na pinangangambahan pang dodoble ang bilang sa mga susunod na buwan dahil na rin sa tindi ng init. Ayon naman sa mga eksperto, oras na makagat ng hayop, huwag itong ipagwalang bahala dahil 100% fatal o nakamamatay ang rabies. Sa panig naman ng mga veterinaryo, nananawagan sila sa pet owners na maging responsable sa kanilang mga alaga. May balitang A to Z si Ace Cruz. Pinaturukan na agad ni Rendelin ang 2 taong gulang na anak sa Animal Bite Treatment Center ng San Lazaro Hospital sa Maynila ilang araw mula nang makalimot ng pusa ang anak. Balitaan ko po na sa rabies nga daw po na marami daw pong namamatay. Kaya pinunta ko na po kaagad dito kasi mahirap na po baka kung ano mangyari sa baby ko. Sa datos ng San Lazaro Hospital as of March 15, 2025, higit 14,000 na ang nagpakonsulta sa kanila dahil sa animal bite o kagat ng hayop. Mababa pa ito kumpara sa parehong panahon ng 2024 na nasa lagpas 24,000. Pero ayon sa ospital, malimit na dumodoble ang bilang nito tuwing summer months. Usually, nagta-times 2 po siya. At ang nakikita namin na ang mga dahilan nito dahil mainit ang panahon, ang mga bata at tao ay lumalabas sa lansangan, sa kalye, at doon po medyo nakakagat po sila ng mga alagang hayop. Nakukuhang rabies sa kagat o kalmot ng hayop gaya ng aso at pusa na infected ng naturang virus. Ilan sa sintomas nito ay lagnat, pananakit ng ulo, pagkakaroon ng takot sa tubig at hangin at iba pa. Kaya't payo ng mga eksperto, oras na makagat ng hayop, hugasan ito ng tubig at sabon at agad na magpakonsulta sa doktor. Dahil kung hindi maagapan, 100% itong nakamamatay. Ang flu lang po yan. Pero ang rabies is slowly pong naglalakad papuntang mga ugat ng tao, sa mga nerves po ng tao. At kung umabot na po sa central nervous system natin, yun na po yung medyo fatal ng tao. Ang incubation ng rabies is mula 1 week hanggang 3 months. As much as possible, as soon as possible, ang aming advice sa kanila po. Gaya ng 13-year-old na si Jamaica na nakagat ng aso noong February 2024 pero April na nang nalaman ng kanyang inang si Roselyn. Hawak niya yung baso, hawak kasi, Ma, bakit? Ano nangyari sa'yo? Ma, hindi ako makainom ng tubig, Ma. Sabi niya ganun. Bakit? Masakit ba lalamunan mo? Masakit ba lalamunan mo, Ma? Baka ma-rabies na ako, Ma. Ganun yung sinabi niya. Sabi ko, ha? Sabi ko, bakit? Nakagat ka ba ng aso? Sabi niya. Agad silang pumunta sa ospital pero huli na anyang lahat dahil dito na kinumpirma ng doktor na may rabies na ang kanyang anak. Kaya't idiniretso na siya sa isolation room. Sabi ko, Ma'am, ilang oras, ilang araw po ba pwedeng tumagal ang anak ko? Sabi niya, 24 hours lang. Yung marinig ko yun, sabi ko, bilis. Tapos, umabot lang po siya ng 12 hours. Ayon sa veterinaryong si Dr. Raydel Napoles, kasama sa responsibilidad ng bawat pet owners ay siguruhing may anti-rabies vaccine ang kanilang mga fur babies. Kasi mura lang po. Yan yung pinakamurang prevention po. Isang turok lang, effective na siya for at least 1 year, and then nagkakahalaga lang to ng almost 50 pesos lang. Samantalang ang bakuna sa tao, ang isang tusok po ang pinakamura sa intradermal, nasa 650 to 750 at kailangan ng 4 na shot po ang mga tao na nakagat ng aso. Recommended age anya ng pagpapabakuna sa mga lagang hayop ay 3 buwan pataas at mainam din na bakunahan ang mga hayop sa isang lugar na high risk sa rabies virus para matiyak na hindi ito kakalat. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.